Tanggapin mo na ito, Sola. Alam ko namang matalino kang bata, at alam mo rin na hanggang dito na lang talaga ang papel mo sa buhay ng anak ko. Ang ginintuang papel ay tila naging mainit na bakal na dumampi sa nanginginig na mga palad ni Soledad. Hindi siya makahinga, parang may matigas na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan, pumipigil sa hikbing nagbabadyang kumawala. Pinakatitigan niya ang mga letrang nakaukit sa magarang imbitasyon Renato Aragon at Martina de Leon. Ang pangalan ng kanyang asawa ikakasal sa babaeng kasing edad lang ng 5 taong inilihim nilang pagsasama. Bakit saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang lihim na kailangan ng sunugin para hindi makasira sa paningin ng iba. Nag-angat ng tingin si Sola. Kaharap niya ang biyenan niyang si Doña Pasita. Nakaupo sa paborito nitong silyang gawa sa kamagong humihigop ng tsaa nang may malambing ngunit nakalalasong ngiti sa mga labi. Huwag ka nang umiyak, Hija. Nakakahiya naman sa mga bisitang darating mamaya. Patuloy ng matanda ang boses ay kasing pino ng seda, ngunit kasing talim ng patalim. Huwag mong kalimutan kinuha kita nung walang-wala ka. Binayaran ko ang ospital ng tatay mo bago siya mamatay. Utang na loob mo sa akin ang huling hininga niya, Sola. Pumayag kang maging lihim na asawa para maisalba ang shares ng pamilya namin at nagpapasalamat ako doon. Ngayon oras na para magbayad ka ng buo. Magparaya ka na. Walang lumabas na salita sa bibig ni Sola. Tanging ang mahigpit na paglukot ng kanyang mga daliri sa laylayan ng kanyang kupas na duster ang naging saksi sa pagguho ng kanyang mundo. Ang duster na iyon ang madalas niyang suot tuwing ipinagluluto niya si Renato ng paborito nitong sinigang tuwing madaling araw ang parehong damit na nagsisilbing pader niya sa tuwing ipinaparamdam ng bahay na ito, na isa lamang siyang mataas na uri ng alila. Nang hindi na niya makayanan ng nakapapasong titig ng matanda, mabilis na tumalikod si Sola at naglakad palabas patungo sa malawak na hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas mula sa mga pader ng mansyon na tila unti-unting kumikipot para durugin siya. Ngunit ang kaluwagan na kanyang hinahanap ay ipinagkait din sa kanya. Sa ilalim ng matandang puno ng mangga kung saan madalas silang magkape ni Renato noong mga unang buwan ng kanilang lihim na kasal, nakita niya ang dalawang aninong magkayakap. Si Renato at si Martina. Nakatayo si Sola sa likod ng makapal na halamang namumulaklak, ang mga paa ay tila ipinako sa lupa. Nakita niya ang kamay ng kanyang asawa na maingat na nakahawak sa baywang ng sekretarya nito. Unti-unting lumapit ang mukha ni Renato at hinalikan nito si Martina ng may pag-iingat at pagsamba, isang uri ng halik na matagal nang ninanakaw sa kanya tuwing gabi. Renato, babe, are you sure hindi na manggugulo ang ex-maid na yan? Malambing na reklamo ni Martina, ang mga daliri ay naglalaro sa butones ng polo ng lalaki. It's our big day soon. I don't want anyone ruining my perfect wedding. Gumiti si Renato, isang ngiting pamilyar kay Sola, ngunit ngayon ay ginagamit upang patayin siya. Don't worry about Sola. Alam niya ang lugar niya sa bahay na ito. She's just a debt we had to pay off, Martina. Isang obligasyon, ikaw lang ang mahal ko. Ang mga salitang iyon ay tumarak ng direkta sa puso ni Sola. Ang parehong boses na bumulong sa kanya ng mga pangako sa loob ng maliit na kwarto, ang parehong lalaking nangakong balang araw, ay maipagmamalaki rin siya sa buong mundo, ay siya ring nagbura sa kanyang pagkatao sa harap ng ibang babae. Nanlamig ang buong katawan ni Sola. Hindi na siya makaiyak. Ang matinding sakit ay naging yelo na bumalot sa kanyang kaluluwa. Tahimik siyang bumalik sa kusina. Sa harap ng lababo binuksan niya ang gripo. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tahimik na sumasabay sa agos ng tubig, hinuhugasan ang mga porselanang plato na kailanman ay hindi naging kanya. Bago niya isawsaw ang kanyang mga kamay sa sabon, maingat niyang hinubad ang kanyang mumurahing singsing sa kasal, isang manipis na pilak na unti-unti nang nangingitim. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng tuyong tuwalya, takot na magasgas, isang patunay ng pagpapahalaga niya sa isang sumpaan na wala palang halaga para sa asawa niya. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng kusina, may napansin siyang isang itim na SUV na nakaparada sa labas ng gate. Madilim ang mga salamin nito, walang kibo, ngunit tila may mga matang matamang nagmamasid sa mansyon ng mga Aragon kanina pa. Sino ang nasa loob niyan? Hindi na niya nasagot ang sariling tanong nang biglang maramdaman niya ang pamilyar na amoy ng pabango sa kanyang likuran. Pumasok si Renato sa kusina. Pinunasan ni Sola ang kanyang mga kamay, umaasang may kahit katiting na pagsisisi. Sa mga mata ng lalaking minahal niya,
ng buong tapat. Umaasa siyang yayakapin siya nito at sasabihin kasinungalingan lang ang lahat. Ngunit sa halip na pagmamahal, isang malamig na piraso ng papel ang inilapag ni Renato sa ibabaw ng marmol na mesa. "Sola, let's make this easy." Walang emosyong sabi ni Renato, hindi man lang tinitingnan ang namumulang mga mata ng asawa. "Nandyan ang annulment papers, pirmahan mo na, and here's a check for 2 million pesos. Magsimula ka ng bagong buhay malayo rito. I think that's more than enough for all your services." Tinitigan ni Sola ang tseke. Ang halaga ng kanyang 5 taong pagmamahal, pagtitiis, at pagiging asawa ay tinumbasan ng pera. Unti-unting umakyat ang init sa kanyang dibdib, sinusunog ang natitirang hibla ng kanyang pagmamahal. Sa loob ng kanyang isip, nagsimulang umalingaw ang tunog ng pagkapunit. Tiningnan lamang ni Sola ang tsekeng nakapatong sa ibabaw ng malamig na marmol ng mesa. 2 milyong piso. Iyan na pala ang kabuang presyo ng kanyang kaluluwa, ng kanyang mga pangarap, at ng 5 taong paninilbihan bilang asawang walang muka. Dahan-dahan ginamit niya ang dulo ng kanyang daliri upang itulak pabalik ang papel patungo kay Renato. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Renato." Mahina ngunit buo ang boses na sagot ni Sola. Nawala ang malamig na postura ni Renato. Kumunot ang noo nito at ang mga matang dati puno ng lambing ay napalitan ng matinding inis. "Ano bang gusto mo, Sola? Huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. I'm giving you a way out. Maging practical ka naman. Wala ka bang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa'yo nung mamamatay na sa ospital ang tatay mo?" Bago pa man makasagot si Sola, pumasok si Doña Pasita sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila nagiiwan ng bigat sa hangin. Sa likuran ng matanda ay nakasunod ang 2 kasambahay na nakayuko. "Kung ayaw niyang tanggapin ang tulong mo, Renato, pabayaan mo siya," nakangiting sabi ni Doña Pasita. Subalit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang tumitig kay Sola. "Pero dahil hindi na ikaw ang asawa, wala ka na ring karapatan sa master's bedroom. Ilipat niyo ang mga gamit ni Sola sa bodega sa likod, doon sa lumang kwarto ng mga katulong. Kailangan nang linisin ang taas dahil baka bukas ay lumipat na si Martina." Pakiramdam ni Sola ay biglang nawala ang sahig na kanyang kinatatayuan. Sa sarili niyang pamamahay kung saan siya ang legal na asawa, siya ang itatapon sa likod bahay na parang sirang kasangkapan. Tiningnan niya si Renato, naghihintay na ipagtanggol siya nito kahit man lang sa huling pagkakataon bilang tao, ngunit umiwas lamang ng tingin ang lalaki at lumabas ng kusina. Kinahapunan dumating si Martina sa mansyon. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na takong ay tila nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga naglalakihang kahon at mamahaling bag na gawa sa balat. Nang makita niya si Sola na nagpupunas ng alikabok sa pasilyo, huminto ang sekretarya. "Sola, right," wika ni Martina, ang boses ay puno ng pag-angkin. "Can you make me some macchiato, less sugar please? Nakakapagod kasing mamili ng mga gagamitin namin ni Renato para sa kasal. Make it quick, okay?" Isang masakit na bara ang bumara sa lalamunan ni Sola. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay inuutusan siya sa loob ng sarili niyang bahay. Ngunit dahil nakatayo sa di kalayuan si Doña Pasita, pinigilan ni Sola ang kanyang sarili. Tahimik siyang tumango, tiniklop ang basahan at nagtungo sa kusina upang ipagtimpla ang bagong reyna ng tahanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalo ang kape, ngunit walang luhang pumatak. Ubos na. Pagsapit ng gabi, pumasok si Sola sa bago niyang silid. Isang maliit na kwarto sa bodega na walang bintana. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay nakakasakal, ngunit mas nakakasakal ang katotohanan ng kanyang kinahinatnan. Umupo siya sa gilid ng manipis na higaan, iniisa-isang ilabas ang kanyang kakaunting damit mula sa isang murang maleta. Sa ilalim ng mga damit na hawakan ng kanyang mga daliri, ang isang pamilyar na tela. Inilabas niya ito. Ito ang lumang asul na polo shirt ni Renato, ang paborito nitong suotin noong mga panahong nagsisimula pa lamang sila, noong hindi pa nakatali sa pera at kasinungalingan ang kanilang relasyon. Dahan-dahang inilapit ni Sola ang damit sa kanyang mukha. Nandoon pa rin ang halimuyak ng lalaking minahal niya, ng labis ang amoy ng kape sabon, at isang uri ng init na nagpaparamdam sa kanya na ligtas siya. Ipinikit ni Sola ang kanyang mga mata, dinarama ang natitirang alaalang iyon. Ngunit ang init ay napalitan ng panginginig. Ang lalaking nagmamay-ari ng damit na ito ay patay na sa kanyang puso.
Maingat niyang itinupi ang polo shirt ibinalot sa isang lumang plastic at itinago sa pinakailalim ng kanyang bag, kasama ng mga pangarap niyang hindi na kailanman matutupad. Habang nakahiga at nakatitig sa madilim na kisame, hindi dalawin ng antok si Sola. Tila may isang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang buwan. Bakit tuwing sasapit ang ikatlo ng madaling araw, lihim na bumababa si Renato at nagkukulong sa kanyang home office? Laging 2 beses ang tunog ng paglock ng pinto at laging may dalang makapal na brown envelope. Ano ang itinatago ng kanyang asawa sa loob ng kwartong iyon na hindi maaaring makita ni Doña Pasita? Kinabukasan, maagang lumabas si Sola upang bumili ng suka sa tindahan sa labas ng subdivision. Kailangan niyang lumanghap ng hangin na walang bahid ng mga Aragon. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa tindahan ni Manang Corazon, narinig na niya ang matinis na boses ng matanda na nakikipag-usap sa 2 kapitbahay. Naku, kaya pala itinapon dyan sa bodega, yang si Sola sinabi sa akin ng hardinero ng mga Aragon, ninanakawan daw pala niyan si Senyor Renato. Buti nga hindi ipinakulong ni Doña Pasita, pinatira pa rin sa likod bahay. Napakabuti talaga ng Doña, binigyan pa ng awa ang ahas na magnanakaw. Huminto si Sola sa paghakbang. Ang mga salita ay tila malalaking yelo na inihampas sa kanyang mukha. Pagnanakaw. Iyan pala ang kwentong ipinapakalat ni Doña Pasita upang pagtakpan ang nalalapit na kasal ng kanyang anak, upang palabasin na si Sola ang makasalanan. Nang maramdaman ng mga tsismosa ang kanyang presensya, sabay-sabay silang lumingon. Ang mga mapanghusgang mata nila ay tila mga punyal na tumatagos sa balat ni Sola, hinuhubaran siya ng huling hibla ng kanyang dignidad. Puno ng ingay at kulay ang buong barangay, San Isidro. Mula sa malayo, maririnig ang masayang tugtugin ng banda at ang tawanan ng mga tao, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Aragon, ang hangin ay kasing lamig ng semento sa libingan. Ngayon ang araw ng pista, ang araw na dapat ay pinakamasaya sa taon, ngunit para kay Soledad ito ang araw ng kanyang huling hatol. Suotin mo ito, Sola, at huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena. Malamig na utos ni Doña Pasita habang inihahagis sa ibabaw ng maliit na higaan ni Sola ang isang lumang uniforme ng kasambahay. Tinitigan ni Sola ang asul na tela na may puting apron. Ang bawat hibla nito ay tila isang insulto sa 5 taon ng kanyang pananatili sa bahay na ito bilang asawa. Bakit kailangang ganito ako ang asawa ni Renato? Hindi ako katulong. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Lumapit siya kay Sola at hinawakan ng mariin ang baba ng babae. Asawa, saan ang mga litrato? Nasaan ang mga saksi? Para sa lahat ng bisitang narito ngayon, lalo na para sa mga investors na kailangan natin, isa ka lang dating tauhan na pinanatili rito dahil sa awa. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa kaso ng pagnanakaw na inihanda ko laban sa'yo, isusuot mo yan at lalabas ka. Nanginig ang mga tuhod ni Sola. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Isinuot niya ang uniforme. Ang bawat butones ay tila tinik na bumabaon sa kanyang balat. Paglabas niya sa malawak na garden, kung saan idinadaos ang malaking handaan, nakita niya ang karangyaan ng pamilya Aragon. Naroon ang alkalde, ang mga malalaking negosyante mula sa Manila, at lahat sila ay nakapaligid kina Renato at Martina. Si Martina ay kumikinang sa kanyang mamahaling cocktail dress, habang si Renato ay proud na nakatayo sa tabi nito. Attention everyone, malakas na anunsyo ni Doña Pasita. Dahilan upang huminto ang tawanan ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa pagkain, gusto ko lang ipakilala ang isa sa aming pinakamatagal at pinakatapat na kasambahay, si Soledad. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, gusto niyang humingi ng tawad sa harap nating lahat. Tila tumigil ang mundo para kay Sola. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya ang mapang-uyam ng ngiti ni Martina at ang pagkailang sa mga mata ni Renato. Sola, hiha, tawag ni Doña Pasita ng may peking lambing. Magpagmamano ka sa iyong Senyor Renato at sa kanyang magiging asawa na si Martina. Ipakita mo ang iyong pagsisisi. Ang pagmamano ay isang sagradong tradisyon ng paggalang, ngunit sa sandaling ito, ginamit ito bilang sandata upang durugin ang huling hibla ng dignidad ni Sola. Isa-isang humakbang si Sola patungo sa harapan. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Huminto siya sa harap ni Renato. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa, nagmamakaawa, naghahanap ng kahit katiting na pagkatao
napipigil sa kahibangan na ito. Renato, bulong ni Sola halos hindi marinig. Ngunit sa halip na hawakan ang kanyang kamay, upang itayo iniwas ni Renato ang kanyang tingin. Sa halip inabot niya ang kamay ni Martina, at mas hinigpitan ang hawak dito, na tila ba ang asawa niya ay isang dumi na ayaw niyang madampyan. Dahan-dahang lumuhod si Sola sa malamig na damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang abutin niya ang palad ni Martina. Ramdam niya ang malasutlang balat ng babae, ang amoy ng mamahaling pabango na kailanman ay hindi niya nagamit. Nang idampi niya ang likod ng palad nito sa kanyang noo, may isang mainit na patak ng luha na nahulog mula sa kanyang mata. Ngunit pag-angat ng kanyang ulo, wala nang luha sa kanyang mga mata. May kung anong namatay sa loob ni Sola sa sandaling iyon, ang huling tibok ng pagmamahal, ang huling bahagi ng kanyang pagiging marupok. Ang kirot ay napalitan ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Hindi na siya nasasaktan, manhid na siya. Naglakad siya pabalik sa kusina sa gitna ng bulungan ng mga bisita. Sa isang sulok ng hardin, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na suit. Hindi ito nakikihalubilo sa iba. Kanina pa ito nakatingin sa kanya ng may kakaibang seryosong ekspresyon. Habang naghuhugas ng mga naglalakihang kawa at baso sa likod, nararamdaman ni Sola ang hapdi ng kanyang mga tuhod mula sa pagkakaluhod sa damuhan. Ngunit mas matindi ang hapdi ng kanyang katotohanan. Hindi ka dapat lumuluhod sa mga taong walang kaluluwa, Soledad. Nagulat si Sola at mabilis na lumingon. Ang babaeng nakasuot ng itim na suit kanina ay nakatayo na ngayon sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa pinakamalalim na sikreto ni Sola. Lumapit ang babae at inilapag ang isang maliit na business card sa ibabaw ng basang lababo. Attorney Rafaela Aragon Santos, ibasa ni Sola sa card sa kanyang isip. Alam ko kung sino ka talaga, Sola, bulong ng abogada, sapat lang para sila lang dalawa ang makarinig. At alam ko rin ang lahat ng baho ng pamilyang ito. Ang tanong ko lang ay ito, gusto mo bang manatiling alila na lumuluha sa dilim o gusto mo bang bawiin ang buhay mo at pabalikin sa kanila ang bawat latay na ibinigay nila sa'yo? Tinitigan ni Sola ang card pagkatapos ay tumingin siya sa labas kung saan maririnig ang halakhak ni Renato at Martina. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Sola. Hindi maalis sa isipan ni Soledad ang mga salita ng abogada habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa isang maliit at tago na kapihan sa labas ng bayan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang kaba, ngunit ang kaba na ito ay hindi na katulad ng dati. Ito ay hindi natakot kundi ang simula ng isang pag-alsa. Sa loob ng kapihan, nakaupo si Attorney Rafaela sa pinakasulok malayo sa mga bintana. Pagkakita kay Sola, hindi ito ngumiti, kundi tinitigan siya ng seryoso. Hindi sapat ang galit, Sola, direktang bungad ng abogada habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Kung gusto nating mapabagsak ang mga Aragon, kailangan natin ng bala. Money laundering. Yan ang ginagawa ni Renato sa likod ng Aragon Foods. Ginagamit niya ang kumpanya para linisin ang pera ng mga illegal na operasyon sa labas ng bansa. Pero kailangan ko ng access sa mga dokumento sa loob ng kanyang home office. Napatitig si Sola sa folder. Pero, kung mahuli ako, baka ikulong nila ako ng totoo. Bulong niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Alam mo kung gaano kalakas ang kapit ni Doña Pasita sa batas. Inabot ni Rafaela ang kamay ni Sola, ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng determinasyon. That is why you have to decide now. Isang beses lang tayong magkakaroon ng pagkakataon. Kapag nakasal na siya kay Martina, mas hihirap ang lahat. I need those documents, Sola. I need you to be my eyes inside that mansion. Paglabas ni Sola sa kapihan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisabay ang langit sa gulo ng kanyang isipan. Hindi siya nagdala ng payong, ngunit hindi na niya inisip ang mabasa. Naglakad siya sa gitna ng ulan, ang malamig na patak ng tubig ay humahalo sa mainit niyang mga luha. Nararamdaman niya ang bigat ng huling 5 taon, ang lahat ng pasakit, ang lahat ng pang-aalipusta, at ang lahat ng sakripisyo na nauwi sa wala. Unti-unti naramdaman ni Sola ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang mundo ay tila umiikot. Ang dilim ay nagsimulang lumamon sa kanyang paningin. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa basang kalsada, may isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Sola, Soledad. Isang pamilyar na boses ang huli niyang narinig bago siya nawalan ng malay. Pagdilat ng kanyang mga mata, isang maputing kisame ang kanyang nakita.
Amoy ng gamot at malinis na linen ang bumalot sa kanyang pangamoy. Naramdaman niya ang init ng isang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Gising ka na pala eh. Wika ng isang lalaki na may malambot na boses. Si Dr. Gabriel, isang dating kakilala na ngayon ay may-ari na ng isang maliit na klinika sa bayan. Lumapit siya kay Sola na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Nakita kitang bumagsak sa gitna ng daan. You have a high fever, Sola. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Umupo si Sola nang dahan-dahan tinanggap ang tasa ng tsaa. Ang init nito ay tila yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Salamat, Gabriel. Pasensya na sa abala. Umupo si Gabriel sa tabi ng kanyang higaan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lungkot. Alam ko ang nangyayari sa Mansion Sola. Kumakalat ang mga chismis. I want you to know, hindi mo kailangang mag-isa. You're a good person, Sola. At hindi mo kasalanan kung bakit sila naging masama sa'yo. Hindi mo kasalanan ang maging mabuti. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Sola na tila may isang pader na gumuho sa loob niya. Ang mga salitang iyon na hindi niya kasalanan ay ang gamot na mas kailangan niya kaysa sa anumang bitamina. Uminom siya ng tsaa at dinarama ang bawat init nito na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nabuo ang kanyang desisyon. Hindi na siya tatakas, lalaban siya. Kinagabihan bumalik si Sola sa mansyon ng mga Aragon. Pumasok siya sa gate nang nakataas ang noo kahit pa ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Hindi siya dumaan sa harapang pinto, kundi sa gilid patungo sa kanyang maliit na kwarto sa bodega. Ngunit bago siya tuluyang pumasok sa kanyang silid, napansin niyang madilim na ang buong bahay. Tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad, patungo sa hagdan ang bawat hakbang ay maingat upang hindi lumikha ng anumang tunog sa sahig na kahoy. Huminto siya sa harap ng pinto ng home office ni Renato. Ang pinto na laging nakalock. Ang pinto na nagtatago ng mga lihim na wawasak sa pamilyang pumatay sa kanyang puso. Inilabas ni Sola ang kanyang kamay, dahan-dahang pinihit ang doorknob. Sa kanyang pagkagulat, hindi ito nakalock. Isang malamig na simoy ng hangin mula sa loob ng madilim na silid ang sumalubong sa kanya, tila isang paanyaya patungo sa kailaliman ng panganib. Ang bawat paghinga ni Soledad ay tila isang nakalulunod na bigat habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na silid. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ay sumalubong sa kanya ang amoy ng kapangyarihan at pagtataksil ni Renato. Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa siwang ng makapal na kortina ang nagsisilbing gabay niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mga drawer ng mesang gawa sa Nara. Ngunit bago pa man niya mahanap ang anumang dokumento ang katahimikan ng gabi, ay binalot ng isang nakakatakot na tunog. Ang marahang pagkaskas ng tsinelas sa marmol na sahig sa labas ng pasilyo. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Sola. Wala siyang mapagtataguan. Sa gitna ng pagkataranta, mabilis siyang gumapang patungo sa ilalim ng malaki at mabigat na mesa ibinabalot ang kanyang sarili sa dilim. Pinigil niya ang kanyang paghinga, pilit na pinatatahimik ang bawat tunog ng kanyang katawan hanggang sa tanging ang kaba sa kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang anino na may hawak na baso ng tubig. Si Doña Pasita. Mararamdaman ni Sola ang bawat hakbang ng matanda na tila tumatapak sa kanyang sariling hininga. Huminto ang matanda malapit sa mesa, tila may hinahanap o may nararamdaman. Tumayo ito doon ng ilang segundo na tila isang taon para kay Sola. Pagkatapos ay narinig niya ang marahang pagbuntong hininga ng matanda bago ito tuluyang lumabas at isara ang pinto. Naiwan si Sola na nanginginig ang kanyang mga palad ay basa na ng malamig na pawis, ngunit hindi siya sumuko. Sa halip na matakot ang panganib na yon, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kinabukasan ang tensyon sa loob ng mansyon ay mas tumindi. Habang naghahanda ng almusal si Sola, pumasok si Martina sa kusina na tila ba pagmamay-ari na nito ang bawat sulok. Sola, I told you I wanted my soup hot, hindi yung ganitong malabnaw na parang hugas bigas. Maarte nitong wika bago sinadyang itabig ang mangkok mula sa tray. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa sahig, humahalo sa puting tiles, at ang ilan ay tumalsik sa paa ni Sola. Clean it up now at huwag kang titingin sa akin ng ganyan, baka nakakalimutan mong katulong ka lang dito. Dagdag ni Martina bago ito tumalikod at tumawa ng mahina. Tahimik na lumuhod si Sola upang linisin ang kalat. Wala nang galit na sumasabog sa kanyang mukha,
kundi isang malamig na pagpipigil. Habang pinupunasan niya ang sahig, pinagmamasdan niya ang mga paa ni Martina. Sa isip ni Sola, iniisip niya ang bawat impormasyong nakuha niya kagabi. Alam niyang sa likod ng bawat pang-aapi sa kanya, malapit na ang oras ng kanyang pagganti. Gagamitin niya ang pagiging invisible niya sa bahay na ito upang maging pinakamalaking bangungot nila. Nang hapong iyon, tinawag siya ni Renato sa sala. Sola, may nakita ka bang brown envelope dito sa mesa kagabi? Nawawala ang isa sa mga resibo ng kumpanya. Seryosong tanong ng lalaki, ang mga mata nito ay puno ng paghihinala. Tumingin si Sola nang diretso suot ang kanyang maskara ng pagiging inosente at sunod-sunuran. Wala po, Senyor Renato. Ang tanging nakita ko lang po ay ang mga baso na ginamit niyo ni Doña Pasita. Gusto niyo po bang hanapin ko sa bodega? Tinitigan siya ni Renato nang matagal, tila sinusubukang basahin kung nagsisinungaling ang babaeng 5 taon niyang naging asawa. Ngunit tanging pagkapagod at katapatan ang nakita niya sa mukha ni Sola. Fine, umalis ka na at ayusin mo ang paglilinis, may darating na mga investors bukas. Pagsapit ng malalim na gabi, muling bumalik si Sola sa opisina. Sa pagkakataong ito, mas naging mapangahas siya. Naalala niya ang isang detalye sa painting ng pamilya Aragon na nakasabit sa dingding, ang paboritong painting ni Doña Pasita, kung saan ang lahat ay mukhang perpekto at masaya. Dahan-dahan niyang inurong ang mabigat na frame. Nandoon ito, isang maliit na digital vault na nakabaon sa pader. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan ang mga petsang mahalaga sa pamilya. Hindi ang petsa ng kasal nila ni Renato, hindi rin ang birthday nito. Sinubukan niya ang petsa ng kamatayan ng ama ni Renato, ang taong tunay na nagpundar ng Aragon Foods. Isang mahinang tunog ng pag-unlock ang narinig niya. Bumukas ang vault. Sa loob nakita niya ang isang itim na USB at isang makapal na folder na may titulong R. Santos. Mabilis niyang isinuksok ang USB sa kanyang bulsa at kinuha ang folder. Ngunit bago pa man siya makatalikod, upang lumabas, biglang bumukas ang ilaw sa buong silid. Anong ginagawa mo sa vault ko, Soledad? Ang boses ni Renato ay kasing lamig ng kamatayan. Nakatayo ito sa pintuan, ang mukha ay madilim at ang mga mata ay puno ng matinding galit. Ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyong nakatutok sa leeg ni Soledad habang nakatitig sa kanya ang nanlilisik na mga mata ni Renato. Ang itim na USB ay nakatago sa loob ng kanyang nakakuyom na palad. Ang bawat kanto nito ay bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tinatanong kita, Soledad, anong ginagawa mo sa vault? Muling wika ni Renato, ang kanyang boses ay mas mababa at mas nakapangingilabot kaysa kanina. Humakbang siya palapit, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila hatol ng kamatayan para kay Sola. Mabilis na nagtrabaho ang isip ni Sola. Alam niyang kapag nagpakita siya ng takot, tapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakalma ang kanyang nanginginig na boses at isinuot ang kanyang maskara ng pagiging martir. Hinahanap ko ang gintong relo ni Doña Pasita, Renato. Mahinahong sagot ni Sola habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng vault sa kanyang likuran. Sinabi niya sa akin kanina na baka naiwan niya rito sa loob ng opisina mo noong pumasok siya kagabi. Galit na galit ang nanay mo, ayaw kong mapagbintangan muli ng pagnanakaw, kaya pumasok ako rito para hanapin yun. Huminto si Renato sa harap niya. Tiningnan niya ng matagal si Sola, tila sinusuri ang bawat hibla ng mukha nito kung may bahid ng pagsisinungaling. Dahil sa 5 taon ng pagiging tahimik at sunod-sunuran ni Sola, tila pumasok sa bitag ang ego ni Renato. Akala niya ay ang dating Sola pa rin. Ang kaharap niya ang babaeng gagawin ang lahat para lamang hindi magalit ang kanyang pamilya. Sa susunod, huwag kang papasok dito nang wala ang pahintulot ko, wika ni Renato sabay hablot sa braso ni Sola. Ang kanyang pagkakahawak ay napakadiin, sapat na para mag-iwan ng pulang marka sa maputing balat ng babae. Lumabas ka na at sabihin mo kay Mama na wala rito ang relo niya. Halos tumakbo si Sola palabas ng silid. Nang makapasok siya sa kanyang maliit na bodega, mabilis niyang isinandal ang kanyang likod sa pinto at napaupo sa sahig. Doon lamang siya nakahinga ng malalim. Inilabas niya ang USB mula sa kanyang palad. Basang-basa ito ng kanyang pawis, ngunit ligtas. Ligtas ang kanyang bala. Kinabukasan, gamit ang dahilan na kailangang mamili ng mga sariwang gulay
Para sa handaan sa susunod na linggo, maagang lumabas si Sola. Nagtungo siya sa palengke sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at siksikan ng mga tao. Doon malapit sa isang tumpok ng mga pulang kamatis naghihintay si Attorney Rafaela. Walang salitang namagitan sa kanila. Sa isang mabilis at maingat na kilos inihulog ni Sola ang USB sa loob ng basket ni Rafaela sa ilalim ng mga dahon ng malunggay. Nandyan na ang lahat, bulong ni Sola bago tumalikod at magkunwaring tumitingin sa ibang paninda. Nang gabing iyon matapos ang lahat ng gawaing bahay lihim na nagkita si Sola at Rafaela sa likod ng klinika ni Dr. Gabriel. Ang mukha ng abogada ay seryoso habang hawak ang kanyang laptop. Hindi lang ito basta money laundering, Sola. Wika ni Rafaela, ang kanyang tinig ay puno ng galit at gulat. May mga peke palang kontrata ng kasal si Renato kay Martina na nakaplano na noon pa man. At ang mas malala, ninanakawan ni Doña Pasita ang sarili nilang mga investors. Ginigisa nila ang sarili nilang kumpanya sa sarili nitong mantika. Napatulala si Sola. Alam niyang masama ang mga Aragon, ngunit hindi niya akalain na ganito sila kadesperado. At ang folder ang R. Santos. Biglang namutla si Rafaela. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mabilis na nagtatype ay biglang napatigil. Tumingin siya kay Sola, ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang R. Santos ay out. Ay ako, Sola. Ako ang lihim na itinago at pilit na pinatay ng pamilya Aragon. Hindi na nakasagot si Sola dahil biglang bumukas ang pinto ng klinika. Si Dr. Gabriel dala ang isang maliit na tray ng gamot. Lumapit siya kay Sola at maingat na kinuha ang braso nito. Doon niya nakita ang madilim na pasa na iniwan ng pagkakahawak ni Renato kagabi. Walang sinabi si Gabriel, ngunit ang paraan ng kanyang pag-a-apply ng malamig na gamot sa pasa ni Sola ay puno ng pagmamahal at lungkot. Ang bawat haplos ng bulak ay tila nagsasabing hindi kailanman dapat nararanasan ng isang babae ang ganitong uri ng sakit. Isang sandali ng katahimikan at paghilom ang bumalot sa kanila malayo sa kaguluhan ng mansyon. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Pagbalik ni Sola sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakabibinging tunog mula sa sala. Ang tunog ng tungkod ni Doña Pasita na paulit-ulit na tumatama sa marmol na sahig. Soledad, halika rito. Sigaw ng matanda, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakatayo si Doña Pasita sa gitna ng sala, hawak ang isang litrato. Isang litratong kuha ni Manang Corazon, ang litrato ni Sola na may kausap na abogada sa gitna ng palengke. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Soledad habang nakatitig sa malabong litratong hawak ng kanyang biyenan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na tila sumasabay sa bawat pagtama ng tungkod ni Doña Pasita sa sahig. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng sala ay tila naging isang interogasyong naglalantad sa bawat kasalanan ng kanyang nakaraan. Sino ang babaeng ito, Soledad? Malamig na tanong ni Doña Pasita. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng banta. Bakit ka nakikipagkita sa isang abogada sa palengke? Akala ko ba ay namimili ka lamang ng mga gulay para sa ating handaan? Ramdam ni Sola ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niyang isang maling sagot lamang ay sapat na upang ipatapon siya sa kulungan bago pa man dumating ang araw ng kanyang pagbawi. Mabilis niyang pinalabas ang huling hibla ng kanyang pagiging actress. Ibinaba niya ang kanyang balikat, hinayaang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, at humarap sa matanda ng may itsura ng isang taong huling-huli, na ngunit puno ng kahihiyan. Ma, huwag niyo po sanang mamasamain. Bulong ni Sola, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Natatakot po kasi ako. Alam kong malapit na ang kasal ni Renato at Martina. Alam ko rin ang laki ng utang na loob ko sa inyo, kaya nagbakasakali po akong kumonsulta kung may paraan ba para maibenta ko ang maliit na lupang iniwan ng tatay ko sa probinsya. Gusto ko lang pong makalikom ng pera para mabayaran kayo bago ako tuluyang umalis sa bahay na ito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Doña Pasita ang mukha ni Sola, hinahanap ang anumang bakas ng panlilinlang. Ngunit dahil sa tindi ng pagpapakumbaba ni Sola, ang kayabangan ng matanda ang nagwagi. Naniniwala si Doña Pasita na si Sola ay nananatiling alipin ng kanyang konsensya at ng utang na loob. Nakakaawa ka naman, hija. Wika ni Doña Pasita sabay lapag ng litrato sa mesa. Ang kanyang boses ay muling naging matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagmasid.
Pero huwag mo nang isipin ang lupang iyon. May mas madaling paraan para mabayaran mo ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Pirmahan mo ito. Inilabas ng matanda ang isang makapal na dokumento, isang non-disclosure agreement. Nakasaad doon na hinding-hindi maaaring magsalita si Sola tungkol sa kanyang naging relasyon kay Renato at anumang impormasyong nalaman niya sa loob ng mansyon ay kailangang ibaon sa limot. Kapalit nito ay ang kapayapaan at ang hindi pagtuloy ng kasong pagnanakaw laban sa kanya. Kinuha ni Sola ang panulat. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na mapatutunayan niyang siya ay kontrolado pa rin nila. Pinirmahan niya ang papel ngunit sa bilis ng kanyang pagsulat, ginamit niya ang pangalang Soledad Fen. Nang mabilis isang paraan upang magkaroon ng butas ang legalidad ng dokumento sa hinaharap. Kinagabihan ito na ang huling gabi ni Soledad sa loob ng mansyon ng mga Aragon. Habang ang lahat ay abala sa pag-iimpake para sa malaking kasal sa Tagaytay, kinabukasan nanatili si Sola sa loob ng kanyang madilim na bodega. Pinagmasdan niya ang mga pader na umubos sa kanyang kabataan at nagtago sa kanyang mga luha. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang isang maliit na bag. Iniwan niya ang lahat ng gamit na binili para sa kanya ng mga Aragon, ang mga damit, sapatos at alahas. Lalabas siya sa bahay na ito nang malinis ang konsensya. Bago siya tuluyang sumakay sa bus na magdadala sa kanya sa Tagaytay, bilang bahagi ng service staff ng mga Aragon, dumaan muna siya sa klinika ni Dr. Gabriel. Ang ulan ay tumitila na at ang bango ng basang lupa ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Sola wika ni Gabriel nang makita siya sa may pintuan. Lumapit ang doktor at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Isang bote ng pepper spray at isang maliit na rosaryo. Dalhin mo ito. Hindi ko alam kung ano ang plano mo bukas, pero gusto kong malaman mo na narito lang ako. Hihintayin kita sa labas ng simbahan, Sola. Matatapos din ang mahabang gabi na ito. Naramdaman ni Sola ang init ng kamay ni Gabriel nang patong nito ang palad sa kanyang balat. Ito ang uri ng hawak na hindi nagmamay-ari kundi nagpoprotekta. Isang tahimik na pangako na sa kabila ng lahat ng dumi na ibinato sa kanya ng mundo, may isang tao pa ring naniniwala sa kanyang kabutihan. Hindi sila naghalikan, hindi rin sila nagyakap ng matagal, ngunit ang titig na namagitan sa kanila ay sapat na upang bigyan si Sola ng lakas na harapin ang bukas. Salamat, Gabriel, bulong ni Sola bago tuluyang tumalikod. Pagsapit ng madaling araw, ang bawat sasakyan ng mga Aragon ay nagsimula ng bumaybay sa daan patungong Tagaytay. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang sumisilip sa likod ng mga bundok. Habang nakaupo si Sola sa likod ng service van, mahigpit niyang hawak ang orihinal na marriage certificate sa loob ng kanyang bag. Sa malayo natatanaw na niya ang puting simbahan sa gitna ng malawak na hardin ng Tagaytay. Ang lugar na dapat ay maging saksi sa pag-iisang dibdib ni Renato at Martina ay siya ring magiging lugar kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay mabubura. Malamig ang simoy ng hangin sa Tagaytay, dala ang bango ng mga sariwang bulaklak na nakapalamuti sa loob ng malaking kapilya. Ngunit para kay Soledad, ang lamig na ito ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi nagpapaalala sa kanya ng kawalan ng init sa puso ng pamilyang Aragon. Ang kapilya ay punong-puno ng mga puting orkidya at mga mamahaling kandila, isang palasyo ng kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Sa harap ng altar nakatayo si Renato, mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na tuxedo. Sa tabi niya ay si Martina na halos hindi makagalaw sa bigat at ganda ng kanyang gown na gawa sa mamahaling lace at kristal. Ang bawat ngiti ni Martina sa mga camera ay tila nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Sa gilid naman ay nakaupo si Doña Pasita, suot ang kanyang pinakamagarang terno, tila isang reynang nagmamasid sa kanyang kaharian habang nakikipagpalitan ng mga plastik na ngiti sa mga politiko at malalaking negosyante. Nasa pinakalikod si Sola, suot ang isang simpleng puting bestido na binili niya gamit ang sarili niyang ipon. Hindi siya mukhang alila. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong kolorete, ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na hindi kayang bilhin ng kahit anong alahas. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na folder sa loob ng kanyang bag. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay umaalingaw-ngaw sa buong kapilya, binibigkas ang mga salitang dapat ay sagrado, ngunit ngayon ay naging bahagi na lamang ng isang malaking dula-dulaan. Nang dumating ang sandali na kailanman ay hindi inakala ng mga Aragon,
na mangyayari huminto ang musika ng choir. Kung meron mang tumututol sa pag-iisang dibdib na ito magsalita ngayon o habang buhay na manahimik, wika ng pari ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga panauhin. Isang nakabibinging katahimikan ng namayani. Ngumiti si Martina sa kanyang sarili kampanteng walang sino man ang may lakas ng loob na sumira sa kanyang perpektong araw. Ngunit ang katahimikang iyon ay binalot ng isang mabigat at matatag na tunog, ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng kapilya na gawa sa mabigat na kahoy. Lumingon ang lahat. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, humakbang si Soledad papasok. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang babala na bawat hakbang ay may dalang katotohanan. Mabilis na napatayo si Doña Pasita, ang kanyang muka ay biglang namutla bago napalitan ng matinding galit. "Security, bakit narito ang baliw na babaeng iyan? Ilabas niyo siya." Sigaw ng matanda, sinusubukang panatilihin ang kaayusan sa harap ng kanyang mga bisita. Lumapit ang dalawang gwardya kay Sola, ngunit bago pa man nila siya mahawakan, itinaas ni Sola ang kanyang kamay. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi kayang tapatan ng ginto ng mga Aragon. "Hindi niyo ako kailangang hawakan." Wika ni Sola, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kapilya. "Narito ako hindi para manggulo, kundi para pigilan ng isang krimen. Hindi maaaring ikasal si Renato Aragon kay Martina de Leon." Humarap si Sola sa pare pagkatapos ay kay Renato, na ngayon ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng bisita ay nagsimula ng magbulungan, ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na naghahanap ng malilipatan. "Father," patuloy ni Sola, habang inilalabas ang isang papel mula sa kanyang folder. "Ang lalaking iyan ay hindi pwedeng mangako ng katapatan sa ibang babae. Dahil 5 taon na ang nakalilipas, nangako na siya sa harap ng Diyos at ng batas. Ako ang legal na asawa ni Renato Aragon. Narito ang aming original na marriage certificate." Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang kumawala sa mga panauhin. Napabitaw si Martina sa kanyang bouquet, at ang tunog ng pagbagsak ng mga bulaklak sa sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Nanginginig ang mga labi ni Martina habang nakatingin kay Renato, naghihintay ng paliwanag. "Anong kahibangan ito?" Sigaw ni Doña Pasita habang mabilis na lumalapit kay Sola. Inilabas niya ang pirasong papel na pinirmahan ni Sola noong nakaraang gabi. "Pumirma ka ng kasunduan. Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka rito, magnanakaw." Ngunit ngumiti lamang si Soledad, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. "Ang pinirmahan ko kagabi ay walang bisa, Doña Pasita, katulad ng lahat ng kasinungalingang itinayo niyo. Ngunit may isang bagay na hindi niyo kayang itago sa loob ng simbahan na ito." Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng kapilya, maliban sa liwanag na nagmumula sa isang malaking projector screen sa gilid ng altar. Ang bawat mata ay napako sa matalim na liwanag na iyon. Ang matalim na liwanag mula sa projector ay tumama sa puting dingding ng kapilya na tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng kadiliman. Sa bawat segundo ng pag-andar ng video, ang bawat hininga sa loob ng simbahan ay tila napuputol. Hindi lamang ang mukha ni Soledad at Renato sa kanilang lihim na kasal ang bumulaga sa lahat, kundi ang mga dokumentong naglalaman ng mga bank account, mga peking pirma, at ang malalaking halaga ng perang labas-pasok sa Aragon Foods. "Ano ito, Renato? Ipaliwanag mo ito." Sigaw ng isa sa mga pangunahing investor ng pamilya. Ang boses nito ay puno ng galit at pagtataksil. Nagsimula ang malakas na bulungan na tila isang paparating na bagyo. Ang mga kislap ng kamera mula sa mga bisita ay hindi na para sa kagandahan ng kasal, kundi para sa iskandalong wawasak sa pangalan ng mga Aragon. Si Martina ay napakapit sa braso ni Renato. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang gown. Ang bawat pangarap niya na maging donya ng Maynila ay tila natutunaw na parang kandila sa gitna ng matinding init. Kasinungalingan ang lahat ng iyan. Hiyaw ni Doña Pasita, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at puot. "Security, patayin niyo ang kuryente. Paalisin ang babaeng iyan." Ngunit bago pa man makagalaw ang mga tauhan, isang matatag na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. "Huwag ninyong subukang hawakan ang kliyente ko." Pumasok si Attorney Rafaela, ang kanyang itim na suit ay tila isang baluti sa gitna ng kaguluhan. Naglakad siya patungo sa harap ng altar, ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Huminto siya sa tapat ni Doña Pasita na ngayon ay halos hindi na makatayo ng diretso. "Attorney Rafaela, anong ibig sabihin nito?"
Nanginginig na tanong ni Doña Pasita, habang lihim na sinusubukang abutin ang kamay ng abogada upang bumulong ng isang alok. Maaari nating pag-usapan ito. Magkano ba ang kailangan mo para itigil ang palabas na ito? Ngumiti si Rafaela, isang ngiting kasing lamig ng bakal. Hindi mo ako kayang bayaran, Doña Pasita. Dahil ang hustisya ay walang presyo para sa isang taong tinangka mong burahin sa mundo. Humarap si Rafaela sa lahat ng mga panauhin. Inilabas niya ang isang lumang dokumento mula sa kanyang folder, ang folder na may titulong R. Santos. Ang folder na ito ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa kung sino si R. Santos. Wika ni Rafaela, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Doña Pasita. Ako si Rafaela Santos, ang anak sa labas ng asawa mo na pilit mong ipinapatay, 20 taon na ang nakalilipas dahil sa takot mong mabawasan ang yaman ng mga Aragon. Ginamit mo ang pera ng kumpanya para itago ang krimen mo, pero nakalimutan mong ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani bago ito pinalitan ng mas malakas na singhap ng pagkagulat mula sa mga bisita. Ang marangal na imahe ni Doña Pasita ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang matanda na laging nagsasalita tungkol sa dangal at utang na loob ay nalantad bilang isang kriminal na walang awa. Renato, tell me this is not true, sigaw ni Martina sabay hablot sa tuksedo ni Renato. Ang sabi mo ay legal ang lahat. I spent millions for this wedding, my reputation. Tumingin si Renato kay Martina, ngunit wala siyang nakitang pag-aalala para sa kanya, kundi puro pansariling interes lamang. Pera lang ba ang mahalaga sa iyo, Martina? Mahinang tanong ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Gago ka ba, syempre? Sino bang tanga ang sasama sa isang lalaking papunta sa kulungan? Galit na sagot ni Martina. Hinubad niya ang kanyang mamahaling tiara at inihagis ito sa sahig bago tumalikod at mabilis na naglakad palabas ng simbahan habang tinatawag ang kanyang mga alalay upang kunin ang kanyang mga gamit. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila ang huling tuldok sa kwento ng mga Aragon. Nilapitan nila si Renato at Doña Pasita. Renato Aragon at Doña Pasita Aragon, meron kaming warrant of arrest para sa inyo sa kasong money laundering at fraud, wika ng opisyal. Nang maramdaman ni Renato ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso, humarap siya kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Sola, patawarin mo ako. Mahal kita, Sola. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Inabot ni Renato ang kamay ni Sola, sinusubukang humawak sa huling hibla ng kanyang kaligtasan. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ni Sola, dahan-dahan. Ngunit mariing tinabig ni Sola ang kanyang kamay. Ang mukha ni Sola ay kalmado, walang galit ngunit wala ring awa. Ang pagmamahal na sinasabi mo, Renato, ay namatay na kasabay ng bawat luhang pumatak sa bodega. Noong gabi-gabi mo akong itinatanggi. Wika ni Sola, ang boses ay matatag at malaya. Wala na akong galit sa'yo, pero wala na rin akong pag-ibig na natitira. Hindi mo ako kailangang hinga ng tawad dahil ang bawat hakbang mo ang nagdala sa'yo sa posas na yan. Tumalikod si Sola at naglakad palabas ng simbahan. Sa bawat hakbang niya palayo sa altar, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang sikat ng araw sa labas ng kapilya ay tila isang mainit na yakap na bumabati sa kanyang bagong buhay. Pep count. Malamig at tuyo ang hangin sa loob ng himpilan ng pulisya, isang matinding kaibahan sa mainit at magulong eksena sa simbahan kanina. Nakaupo si Soledad sa tapat ng isang mesang bakal, hinihintay ang lalaking 5 taon niyang tinawag na asawa. Nang bumukas ang mabigat na pinto at pumasok si Renato na may suot na kulay kahel na uniforme, tila nakita ni Sola ang isang estranghero. Ang lalaking dati ay puno ng kayabangan at kapangyarihan ay tila isang basang sisiw na ngayon. Namumula ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Sola, pumunta ka. Bulong ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng desperadong pag-asa habang pilit na inaabot ang mga kamay ni Sola sa ibabaw ng mesa. Alam ko hindi mo ako kayang tiisin. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Kausapin mo si Rafaela. Bawiin niyo ang mga ebidensya. Gagawin ko ang lahat, Sola. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kinuha ko. Magpapakasal tayo ng maayos ng alam ng buong mundo. Tumingin si Sola sa mga kamay ni Renato, ang mga kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init
ngunit ngayon ay nagbibigay na lamang sa kanya ng matinding pagkaasiwa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa gitna nila. Hindi ako narito para iligtas ka, Renato, mahinahon, at walang emosyong wika ni Sola. Narito ako para ibigay ito, ang formal at tunay na divorce papers. Pirmahan mo na yan at tapusin na natin ang kasinungalingang ito nang may kaunting dignidad na natitira sa'yo. Napaatras si Renato tila nasampal ng katotohanan. Pero Sola, paano ang 5 taon natin? Paano ang lahat ng sakripisyo mo? Itatapon mo na lang ba ang lahat? Hindi ko itinatapon ang lahat, Renato. Binabawi ko lang ang sarili ko, sagot ni Sola. Tumayo siya at hindi na hinintay ang sagot ng lalaki. Bago siya lumabas, dumaan muna siya sa kabilang selda kung saan nakakulong si Doña Pasita. Kahit nasa likod ng rehas ang matanda ay tila sinusubukan pa ring maging reyna. Nakaupo ito ng tuwid ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot nang makita si Sola. Walang utang na loob. Sigaw ni Doña Pasita, ang kanyang boses ay gumaralgal sa galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kitang pakainin at bigyan ng bubong, ganito ang igaganti mo sa pamilyang nagligtas sa tatay mo. Huminto si Sola sa harap ng rehas. Tinitigan niya ang matanda ng may halong lungkot at awa. Bayad na ako, Doña Pasita. Binayaran ko ang bawat sentimo ng ospital ng tatay ko sa loob ng 5 taon ng pagiging tago, pagiging alila at pagtanggap sa bawat sampal at pangiinsulto nyo. Hindi ako utang na loob, Doña Pasita. Ako ay naging biktima nyo, ngunit ngayon malaya na ako. Inilabas ni Sola mula sa kanyang bulsa ang manipis at nangingitim na pilak na singsing ang singsing ng kanilang lihim na kasal. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa labas ng selda. Ang tunog ng pagbagsak ng pilak sa bakal ay tila ang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang paghihirap. Lumabas si Sola sa himpilan ng pulisya. Sa unang pagkakataon, ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Ang sikat ng araw ay hindi na nakapapaso, kundi tila humahaplos sa kanyang mukha bilang pagbati sa kanyang kalayaan. Naglakad siya sa tabing dagat ng Tagaytay, tinatanaw ang papalubog na araw na nagpapakulay sa langit ng kahel at lila. Isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Sola para malaman kung sino ito. Ang bango ng pamilyar na pabango na humalo sa simoy ng dagat ay sapat na. Lumabas si Dr. Gabriel mula sa kanyang sasakyan at tumayo sa tabi ni Sola. Hindi niya ito hinawakan agad, kundi pinatitigan din ang ganda ng kalikasan sa kanilang harapan. Matatapos na ang araw, Sola, mahinang wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ngumiti si Sola, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. O Gabriel, at bukas isang bagong umaga naman ang darating. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay, isang tahimik na paanyaya. Saan tayo ngayon, Sola? Tumingin si Sola sa kamay ng doktor. Pagkatapos ay muli sa abot tanaw. Hindi niya kailangang magmadali. Wala nang humahabol sa kanya. Wala nang nagmamay-ari sa kanya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa palad ni Gabriel at naramdaman niya ang isang uri ng init na hindi nakakasakal, kundi nagpapalaya. Kahit saan, sagot ni Sola. Kahit saan basta't malayo sa dilim. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng hanging habagat, patungo sa isang panibagong dalampasigan. Ang ingay ng iskandalo sa Tagaytay ay naging bahagi na lamang ng mga lumang balita, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay naging mga pilat na nagsilbing tanda ng katapangan at muling pagkabuhay. Sa isang maliit na bayan malayo sa Manila, sa loob ng isang bahay na puno ng liwanag at amoy ng sariwang kape, abala si Soledad sa pag-aayos ng mga papeles. Hindi na ito mga dokumento ng money laundering o mga peking kontrata, kundi mga liham mula sa mga kababaihang humihingi ng tulong. Ang Sola's Haven ay naging isang silungan para sa mga biktima ng pang-aabuso at gaslighting, isang pangarap na itinayo ni Sola mula sa mga guho ng kanyang nakaraan. Minsan nakatatanggap pa rin siya ng balita tungkol sa mga Aragon. Si Martina ay nakikita raw sa isang ordinaryong mall sa probinsya nagtatrabaho bilang isang sales lady, habang pilit na tinataguan ang mga taong pinagkakautangan niya. Ang kanyang ningning ay tuluyan nang naglaho, at ang kanyang pangalan ay naging katatawanan sa lipunang dati ay pilit niyang inakyat. Si Doña Pasita naman ay nananatili sa loob ng piitan,
Ngunit ayon sa balita, ay dinapuan ito ng stroke na nagparalisa sa kalahati ng kanyang katawan. Ang reynang dati ay nagpapakilos sa lahat ng kanyang mga tauhan, ay ngayon ay hindi na makakilos ng mag-isa, tinalikuran ng lahat ng mga taong dati ay tinitingala siya dahil sa takot. Si Renato ay nananatili pa rin sa loob ng kulungan. Minsan itong nagpadala ng sulat kay Sola humihingi ng tawad at nagmamakaawang dalawin siya. Ngunit ang sulat ay nanatiling hindi nabubuksan sa ibabaw ng mesa ni Sola. Hindi dahil sa galit kundi dahil wala na itong puwang sa kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad na ibinigay ni Sola sa kanyang sarili ay sapat na upang hindi na niya kailanganin pang balikan ang lalaking naging bahagi ng kanyang kadiliman. Isang hapon habang pinagmamasdan ni Sola ang mga batang naglalaro sa hardin ng kanyang foundation, naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang tabi. Inilapag ni Dr. Gabriel ang isang tasa ng tsa sa maliit na mesa sa tabi ni Sola. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa simpleng pagngiti ni Gabriel, naramdaman ni Sola ang isang uri ng katahimikan na hindi niya inakalang makakamit niya sa buhay na ito. Masyado ka na namang nagtatrabaho, Sola. Malambing na biro ni Gabriel habang dahan-dahang nauupo sa tabi nito. Kailangan din ng tagapagligtas ang magpahinga. Natawa ng mahina si Sola, isang tunog na puno ng tunay na kaligayahan. Inaayos ko lang ang huling batch ng mga donasyon mula kay Attorney Rafaela. Alam mo naman ang babaeng yun hindi titigil hanggat hindi natutulungan ng lahat. Si Rafaela ay naging isang matagumpay na abogada para sa mga mahihirap at ang kanyang pagkapanalo sa kaso ng mga Aragon ay naging tuntungan niya upang linisin ang kanyang sariling pangalan at mahanap ang katahimikan para sa kanyang ina. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Sola. Hindi ito ang hawak na humihingi ng pabor o ang hawak na nagmamay-ari. Ito ay ang hawak ng isang katuwang sa buhay. Dahan-dahang isinandal ni Sola ang kanyang ulo sa balikat ng doktor, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Ang kanilang pag-ibig ay hindi katulad ng sa mga teleserye na puno ng sigawan at matinding drama. Ito ay isang pag-ibig na parang mahinang agos ng sapatahimik malalim at patuloy na nagbibigay ng buhay. Ipinikit ni Sola ang kanyang mga mata, dinarama ang bawat segundong lumilipas ng walang takot. Sa loob ng 5 taon, nanirahan siya sa dilim upang magbigay liwanag sa iba, ngunit ngayon, ang liwanag ay sa kanya na. Narinig niya ang boses ng kanyang sariling isipan, tila bumubulong sa lahat ng mga tagapakinig na dumamay sa kanyang kwento. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa haba ng iyong pagtitiis o sa dami ng iyong sakripisyo. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa sandaling dahan-dahan mong bitawan ang mga taong sumisira sa iyong pagkatao at mahanap ang tapang na mahalin ang iyong sarili ng buong buo. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Ang pag-ibig ay dapat na maging isang pakpak na tutulong sa iyo upang lumipad patungo sa iyong sariling umaga. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Soledad Villarreal. Hindi na siya ang asawang lihim, hindi na siya ang alilang lumuluha. Siya ay si Sola, isang babaeng malaya, isang babaeng buo, at isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan sa piling ng katotohanan. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho at ang tanging natitira ay ang init ng bagong simula.